Guys, nakita niyo ba yan? Kain tayo. Nakita niyo yan? Pwede ba yan guys? Pwede ba yan sa duty ng security guard? Yung ganong sistema? Yan ang pag-uusapan natin guys. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard guys, no? Ang pag-uusapan natin guys ay dyan, yung picture na yan, no? Pwede ba yan sa duty ng gwardiya? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, no? May nagsasalitang parang rockers ang datingan, no? Rockers at middle-modelan ang datingan. At isipin nyo, officer ba to? Security guard ba to? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako na security officer, security guard, no? Gumagawa po ako ng mga video guys regarding sa security guard matters. Ayan guys, oh. Yung channel ko. Pindutin nyo po yung playlist dyan. Pag napindot nyo guys, yan ang lalabas. Tapos pumunta kayo sa security guard matters. Ayan, oh, security guard matters. Pag napuntahan nyo na yung security guard matters, yan, oh, marami tayong mga topic dyan regarding sa security guard, no? Puntahan na ninyo at marami kayong makukuha information, guidance para sa pag-duty ng security guard tulad ng picture na yan, ayan, no? Nakita nyo yung picture guys, no? Na, i-zoom natin na yan. Sabi dyan, no, hinangaan ng netizen. Kasi nga, habang nag-duty, ay binabantayan niya yung kanyang anak. Okay? So, ang tanong, kasi yan, trending nga daw eh. So, siguro yung mga hindi pa security guard, o yung nagsi-security guard na, lalo na kung kabataan mo, para matrending ako, ganun din ang gagawin ko. Gaganon ka. So, pwede pala yan. Okay? So, guys, yung ganung sistema, pwede ba yan? Dalhin mo yung sa trabaho mo, ang iyong anak, o kaya asawa. May mga asawang sumasama sa lalaki sa mga asawa eh. Pwede ba yung gawin natin pag habang nag-duty tayo? Yan ang katanungan na sasagutin natin ngayon. Okay guys, sa trabaho ng security guard guys, may kanya-kanya tayong issue sa buhay. May kanya-kanya tayong problema. No? May kanya-kanya, may problema sa mag-asawa, naghiwalay, iniwan, pinindiho. May mga taong may problema sa bahay, nanay may sakit, anak may sakit. At hindi ako ligtas noon, nung panahon nung ako nag-duty, hindi ako ligtas. Inopera yung anak ko, tatawag yung asawa ko, ang anak mo nasa hospital. Tapos ang asawa ko magsasabi na lang, ito yung dapat i-provide mo. Yung anak ko na-opera, tulala ako, para ako na bablangko. Kasi nga, may kanya-kanya tayong issue sa buhay. Okay? Ngayon, yung issue natin sa buhay, guys, ay walang pakialam ang agency at ang kumpanyang pinagdudutihan mo. Wala silang pakialam. Ang transaksyon na natin, gwardiya, agency, follow our roles, at i-render mo yung duty mo, we pay minimum wage for you. Gets nyo guys? In English ko ba? Ang correction natin, agency to, gwardiya ka, nag-apply ka, tinanggap ka nila, follow our rules. So, may rules sila. Follow our rules, babayaran ka namin, kami agency, babayad sa'yo, minimum. Tinanggap mo yung trabaho, which is, tinanggap mo yung kanilang rules. Okay? So ngayon, ang issue mo sa buhay ay walang pakialam ang agency. At wala rin pakialam, lalo na yung kliyente, yung kumpanyang pinagdudutihan mo. Okay? So kung ano yung issue mo sa buhay mo, hindi mo dapat dadalhin sa duty mo. Nagets mo guys? Nagets nyo? Ha? Wala silang pakialam sa issue ng buhay mo.
Kisihudang broken-hearted ka dyan, kisuhudang lugmok na lugmok ka sa buhay mo, kaya ka nga nag-duty bilang gwardya kasi itatawid mo yung problema mo sa buhay na pera. Kakulangan natin sa pera. Kaya tayo nag-duty ng gwardya. At kailangan nating pangalagaan yung duty natin dahil dyan tayo kumukuha ng panggastos natin sa mga problema natin sa buhay. Okay? Hintayin nyo muna yung issue, guys. Pinapaintindi ko lang muna, lalo na sa mga baguhang gwardya. Kung ikaw ay may issue sa buhay, wala kaming pakialam agency at ang kumpanya. Lalo na akong kasama mo, wala akong pakialam sa issue mo. Okay? Ito, harsh na ito may sinasabi ko ha. Masakit man, pero kuhan, no? So, ikaw, gwardya, manage your own issue. Manage your own problem. Not to, hindi maapektuhan ang iyong duty, ang iyong trabaho. Okay? Okay na tayo guys, no? So, imamanage mo ang sarili mo na hindi maapektuhan ang iyong duty, ang iyong trabaho. Kasi ang paligid sa'yo, walang pakialam. Tayo mga gwardya, nag-duty tayo. Ang main purpose natin is to earn money to support our family, our issue of our own personal issue. Lahat naman problema pera Okay? Okay, ito na. So, ngayon, dito tayo sa picture. Yan ba'y tama? Yan ba'y tama? Hinangaan ng netizen Yan ba'y tama? Guys, hindi pwede yan sa duty ng gwardya. Bawal dalhin ang asawa, anak sa duty, pamangkin, kapatid, bawal dalhin sa duty. Bakit? Bakit? Sir, bakit naman bawal? Ang lupit mo naman, sir. Hindi ka naman makatao, sir. Bakit mo naman ginaganon? Gaganon ninyo ako kung ako officer nyo. Bakit bawal, guys? Bakit bawal? Sa duty natin, gwardya tayo. We are on fire. Kaya nga sabi, di ba, kasabihan, pag nag-duty ang security guard, ang kabilang paa nasa hukay, ang kabilang paa nasa lupa. Ganong kadelikado ang trabaho ng gwardya. Ngayon, nagdala ka ng anak, asawa, pamangkin, kapatid doon sa duty mo. Kaninong pananagutan yan kung may live fire? Or in case may mga tinatawag na incident, mga problemang nangyari, barilan, o kaya disaster, nangyari yan sa duty mo. Sino ngayong sisihin? Agency at saka yung kumpanya. So, bakit kailangan i-involve ng kumpanya, ng agency, ang personal problem mo? Nagets nyo, guys? Nagets nyo? Kaya yung picture na yan, hindi ko alam, siguro inisip ng mga tao, hinangaan nila yung gwardya kasi mapagmahal sa anak. May personal issue ang gwardya. Bawal yan sa duty. Kasi nga, pag may nangyari sa anak mo, na disgrasya, asawa mo ba, anak mo, pamangkin mo dun sa duty mo, kaninong pananagutan yun? Sa agency at sa kumpanya. At ang tanong, bakit nyo pinayagang dalhin yan ng gwardya nyo? Sir, wala kasi magbabantay sa anak ko. That's your problem. And you must to solve it. Not involving people around on your job, on your duty. Solve your own problem. Don't drag other people on your problem. Because we have our own issue. Everybody has own issue. Bakit kailangan? Diba? Guys, ito may kwento ako sa inyo. Nung nag-duty ako sa Marikina, guys, naalala niyo Ondoy? Naalala niyo Ondoy? Kasi yung pinag-dutyhan namin sa Marikina, guys, ay
namatay sa harap ko ang janitor namin. Binangungot. So, na-question yung ako, nag-duty, at saka yung manager. Bakit natulog yung gwardiya doon sa opisina? Since approve ng manager yon, nakalabas kami sa kaso. Kasi ang manager nang sumagot. Anyway, hindi yun ang kwento ko. Yung sa Marikina, guys, yung Ondoy, grabe, umabot hanggang bubong yung baha nung baha na yun. Since namatayan nga kami ng janitor doon, takot ako sa multo eh. So panggabi ako. Nag-usap kami ng kasama ko na magsasamahan kaming dalawa. Magsasamahan kami kasi pareho kami takot eh. Pre, samahan mo ako sa panggabi mo, sasamahan kita sa panggabi ko. 15 days lang naman. Kaso lang, nasilip kami. Sinumbong kami ng janitor. So, pinagalitan kami kasi bawal naman talaga yun. Kasi, naman, di ba, magugulat ngayon, bakit may tulad yun na nagkaroon ng bangungot sa pagtulog, tapos na instead na isang tao lang doon sa gabi, bakit dalawa na? Bakit nandun yung isang gwardiya? So, yung naka-duty, bakit pinayagan mo may tao dyan? So, nangyari guys, hintayin niyo yung kwento So, nasumbong kami. So, wala na. Napilitan ako mag-duty. Takot na takot talaga ako nung guys. Takot na takot. Grabe yung takot ko. Kailangan, isang diskarta na ginawa ko, talagang hindi ko na kaya kasi nga, yung feeling ko, minumulto ako. Yung gabi na yun, guys, binala kong dalhin yung isa kong anak. May kasama lang ako. Hindi na ako nagpaalam. Binala ko, guys. Binala ko. So, pumasok na ako, dadala ko yung anak ko. Yung anak ko maliit pa, tuwang-tuwa naman siya, dadali ko sa trabaho eh. So, ito na, guys. Nung panahon na yun, umuulan, ang lakas. Walang tigil, ulan. Pero, dahil nga, nangangailangan ako, pumasok ako, pinag-raincoat ako, yung anak ko, pinag-raincoat ko, pumasok ako. Nagkanda ikot-ikot ako guys, para lang makapunta ako sa duty ko. Nagkanda ikot-ikot ako, pumunta ako ng banda rito, pumunta ako rito sa may Marcos, basta ang dami kong ikot, makapasok lang. Since hindi na talaga kinaya guys. Dahil hindi ko naman akalain na ganun kalaki ang baha nung panahon na yun sa Marikina. Ondoy time to, sa isang branch ng government, nag-duty kami. So, hindi natuloy ang duty ko na anak ko dala. Okay? Kinabukasan, nag-inform sa akin nung head guard ko, na Ray, pumasok kayo. Pumasok kayo kasi na-street nga yung duty dahil doon sa pangyayari. Pagpasok ko dyan, guys, nakatambad sa aking mata, kinabukasan, tumanbad sa aking mata, talaga namang nalunod talaga ang aming opisina. Naglutangan lahat ng aming computer. Ganito yan guys So, pininto na sa amin ng aming kasamang gwardya. Yung papalitan ko sana. Kasi kung nakapalit ako noon, ako ang maglilitse. Nakabrief na lang sila dahil kung naka-uniforme siya, mabigat sa lumangoy, sa baha kasi may mga putik-putik pa eh. Okay? Naka-brief na lang natira. At mabuti na lang kamo, nagsimula yung baha ng Ondoy ay tanghali. Which is may pasok yung mga janitor. Kaya buong magdamagan, kasama ng gwardya, yung janitor naming dalawa. Okay? Naintindihan nyo guys? Lumutang yung aming kwan. Kung nagkataon, ang Panginoon na mismo naggabay sa akin. Hanggang ngayon, talagang inisip ko paano ko gagawin kung dala-dala ko yung anak ko na ganun kataas ang tubig sa duty ko. Kung ano nangyari sa anak ko. Na-disgrasya yung anak ko. Ako magaling ako lumangoy pero hindi ko masabi kung pagputik-putik na. Isipin nyo, kung nadala ko yung anak ko sa duty ko nung panahon na yun at na-disgrasya yung anak ko. Oh, ano na? Diba? Ganun yun. Kaya bawal na bawal magdala ng anumang pamilya mo sa duty mo which is yung ginagawa ni Kuya. Trending siya, hinangaan siya, dahil dala niya yung anak niya, binantayan niya sa duty niya. Bawal yan. Bawal ang dala-dala mo, ang asawa at anak, pamilya mo, kahit sino. Bawal yan. Ngayon, kung may issue ka sa sarili mo, solve it on your own way. Don't grab any people around you, lalo na sa mga kasama mo.
English yun guys ha. Hindi kasama ang issue ang mga tao mo, kasama mo sa trabaho, agency mo, company mo, kung may issue ka sa buhay. Huwag mong dalhin kahit sino sa duty mo dahil pag may nangyari dyan sa duty nyo, nagkaroon ng encounter tulad nung kininto ko sa Marikina, yung Undoy, kung nadala ko yung anak ko doon, ano mangyayari sa anak ko? Di ba? Dahil, ano katwiran ko? Sir, takot kasi ako sa multo eh. O di nag-design ka na sana, takot ka pala eh. Di ba? Ginawan ko na lang ng paraan yung takot ko kasi hindi ko na kaya eh. Kasi nakikita ko kasi yung mukha ng janitor, yung pagkaputol ng hininga niya, nasa harap ako kasi ginawan ko ng paraan na kasi gumising siya eh. Nangisay na lang siya bigla. So, natruma ako. Takot pa ako sa multo. At nagjo-duty ako pang gabi. Di para mo akong kuhan. Kung hindi lang ako pangangailangan, hindi ko titiisin eh. Alam mo yung panahon na yun, nung nagjo-duty ako, nasa pintuan lang ako. Pag may kunting kumalabog dyan, takbo ako sa labas. Bahala ka dyan. Ganun yun. Yung comedy style. So guys, maintindihan nyo na bawal magdala ng kahit sinong kapamilya sa duty. Well, nangyari naman kay kuya yan, saludo ako sa kumpanyang pinagdutihan niya. Hindi ko alam kung malaking kumpanya ba yan o isang maliit na pawn shop. Nilagay niya dun sa pintuan yung pintuan sa yung anak niya, inintindi ng manager or ng management. At yung agency niya ay hindi agency tika-teka rin. Kung naka-duty ka sa mga agency malalaki, bawal ya tanggal ka. Inspector pa lang, tapos ka na. Kung ako bang officer mo, may dala kang anak dyan. Nagalit ka sa akin kasi hindi ako makatao. Kung pinayagan naman kita, sino di masisira? Ako rin. Sasagutin kita, sino ka ba sa buhay ko? May pamilya ako. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Ganun lang yun, guys. Kung sisirain mo yung trabaho ko, ba't kailangan kita unahin? Di ikaw magsakripisyo ka sa sarili mong problema. Ganun lang yun. Ganun ang labanan natin pag nag-duty tayo ng gwardiya. Kaya kung ikaw may problemang ganun, isolve mo. Sir, anong gagawin ko? Wala nang mapag-iwanan yan. Absent ka. Kausapin mo nanay mo. Iiwan mo. Kung wala talaga, kausapin mo yung kapitbahay mo. Bigyan mo ng pangmerinda. Badayin nyo muna, mag-duty lang ako. Hindi man kasi ako ng asawa ko eh. Ganun ang mga diskardihan. Pero yung option mo, si kuya di ko alam kung anong issue niya. Baka naman pumunta lang yung asawa sandali at iniwan yung anak, napicturan. Alam mo kasi ganito yan guys ngayon eh. Pag may mga eksenang nakakapang bagbag damdamin, pipicturan ng mga tao yan, bibidyohan yan, ilalagay sa reels. Pag nag-viral yan, talaga naman kikita sila. Viral eh. Kasi ang daming simpatiya ng tao eh. Diba? Maraming simpatiya ang tao. Pag maraming simpatiya ang tao, diba? Ba-viral ka. Kaya nga ang mga kon ngayon ang mga video ngayon, gumagawa sila ng clickbait. Ano ba yung clickbait? Doon sa thumbnail mo, kailangan ng titlean nila, dating artista na mulubi na ngayon. Gaganon ka. Pipindutin mo yun yung video. Yung pala, kung lang na-install nila yun para panoorin mo yung video nila. Ganun yun. Kaya ang mga tao ngayon, kung may mga eksena, tulad niyan ni Kuya, baka isipin yan, mislead yan sa mga taong mag-duty ng gwardiya. Tulad ako, officer ako, ikaw gwardiya ka, napagbawalan kita, magagalit ka sa akin. Ako, officer mo. Wala kang damdamin, wala kang puso, humanda ka mamaya pag uwi, abangan kita, ganun ka na. Kasi galit na galit ka sa akin. Kasi pinagbawalan ko ikaw, na gawin yun. Which is, bawal naman talaga. Ngayon, hindi ka na pagbigyan, nagalit ka. Hindi mo naintindihan yung protocol na meron tayo. Bilang officer. Bilang akong officer mo, pinagbawalan kita, sumama loob mo. Pero hindi mo alam, ang protocol natin, bawal yun. Diba? Maintindihan mo sana na kung papayagan kitang dalhin mo yung anak mo sa duty mo, pati asawa mo, sino masisira ang trabaho? Yung officer.
Ngayon, kung mawala na yung trabaho ko, masira yung trabaho ko, kaninong pamilya ang magugutom? Akin. So, bago ako magutom, ikaw muna. Ikaw ang may problema eh. Di, i-resolve mo yung problema mo. Huwag mo kami idamay sa problema mo. May kanya-kanya tayong problema. Sige, kumuha ka ng 10 gwardiya dyan. Kumuha ka ng 10 gwardiya dyan. Ilagay mo sa harap mo. Pakinggan mo yung kwento nila sa buhay, di ba? Para ang dami kalungkutan doon. Alam mo, sir, yung panan. Yung nanay ko, sir, may sakit. Oh, yung isa naman, sir, iniwan ng asawa, sir. O yung isa naman, sir, ang dami kong utang, sir. Yung isa naman, lubog ako kung ako sa scatter, sir. Lulun ako sa scatter. Di ba? Iba-iba kwento tayo. O ngayon lahat ng kwento, bibigyan mo ng kuwan. Bibigyan mo ng halaga sa damdamin mo. You create your own problem. You solve it in your own self. Yan yung tawag dyan. Diba? If you don't like a problem, then manage your own mindset. Tandaan nyo, pare-pareho tayong gwardiya. So pare-pareho tayo ng kita. Oh, bakit may gwardyang maluwag sa buhay at umasenso? At bakit may gwardyang lumulubog sa buhay? Because of their wrong mindset. Yung isa, right mindset. Ngayon, pag may problema ka na, idadamay mo yung detachment mo. Dadalhin mo yung anak mo sa duty mo. Dadalhin mo yung asawa mo sa duty. Guys, I hope na hindi niyo ikagagalit to. Hinahas ko lang kasi maling pananaw ang maitatanim natin sa kabataan ng mga gwardiya kang ganun ang ipapakita natin sa social media. Hinangaan daw ng netizen. At baka gawin din yan sa ibang mga gwardiya. Hindi, nag-viral nga yung ganito eh. Wala namang hindi naman binawalan. Inintindi naman. Mali yan guys. Bawal yan. Mag-duty ka. Render ka ng duty. Do your function. After your duty, uwi ka. You earn minimum rate. Ganun lang yun. Ganun lang buhay natin bilang gwardiya. Pag may problema ka, hanggat maaari, wag mong iparamdam dun sa detachment mo. Ako, ilang beses, pabalik-balik ko ng kinikwento, Bisaya, walang kilala sa Maynila, walang baker, nag-iisang nagtatrabaho, malaki ang pamilya ko, ang bigat ng problema ko dati. Lutang ako mag-duty, hindi ako nagsasalita, pero nararamdaman ng mga tao ko, sir, ba't ang lungkot ng mukha nyo? Malungkot ba ako kahit ginaganong ko yung mukha ko? Malungkot ba ako? Masaya naman ako. Bakit? Bakit ko hindi ko? Pakialam nila sa problema ko. I create my own problem. So, anong pakialam ng makasama ko? Kahit ikwento ko sa kanila ng paulit-ulit yung sitwasyon ko, anong gagawin nila? Wala silang papel sa problema ko. You solve your own problem. Hindi mo dapat idamay ang trabaho mo bilang gwardiya. Okay guys? So, hindi dapat gawin yan. Huwag nyo itry gawin yan sa duty nyo. Especially sa malalaking kumpanya. Okay? Last na to. Ikikwento ko lang, isisigwi ko lang. Last na to. Nag-duty ako sa main office ng bangko. Doon sa main office ng bangko, may nahimatay. Doon sa labas ng pisina namin, parang gilid ba, nahimatay. Siyempre ako naman, bilang tao na maawain at matulungin, di ba? Kinuha ko yung tinatawag na wheelchair ng kumpanya namin, pinaupo ko yung babae na nahimatay, inasikaso ko, at dinala ko sa aming clinic. Okay? Pagkatapos, naayos yung babae, tumayo, nag-thank you sa akin. Ako naman, ang feeling ko, hero ako. Matulungin akong tao. Pagkatapos yung guys, tinawag ako sa opisina ng security office. Tinanong ako, saan mo natagpuan yung babaeng nahimatay? Ako naman, proud na proud ako. Sabi ko doon sa gilid, sir, nahimatay po siya doon at naawa ko kaya tinulungan ko. Ganun ang explanation ko. At sino may sabi sa yung tulungan mo yung mga tao doon sa paligid? Maraming scammer ngayon. Marami ngayong kuan, marami ngayong mangluloko. Paano kung may issue doon na may sakit yun, na malala, at nahimatoy kinuha mo, pinasok mo pa sa building natin, hindi na-involve tayo sa sitwasyon niya. Tayo pa ang nagdala sa kanya papuntang hospital.
Tayo pa ang nagpa-hospital sa kanya dahil kargo ng kumpanya. Dapat ang ginawa mo noon, nagtawag ka ng barangay, pina-assist mo sa barangay, hindi yung ikaw mismo mag-asikaso. Nakita nyo guys ang kwento? Nakita nyo ang kwento guys? Hindi problema ng ibang tao, ang problema ng mga tao dyan sa paligid. Natulala ako, mali pala yung ginawa ko. Bakit? Inimvolve mo yung sarili mo sa problema niya. 'Di ba? O kung nahimatay siya. May malalang sakit pala. Dinala mo sa loob ng center nyo. Instead na wala nang pakialam na sana dun sa kanya, barangay ng bala dyan, wala nang pakialam ng kumpanya, na-involve pa tuloy yung kumpanya sa problema ng tao. Dalhin mo sa, kumuha kayo ng ambulansya, dalhin nyo na sa hospital kasi baka ano pa mangyari. O di ba? Na-involve pa yung kumpanya, gumastos pa yung kumpanya. Dahil dun sa wala namang, maliban lang kung nahimatay yung tao doon sa loob ng opisina ng kumpanya yan. Nasa labas nga nasa gilid nga Si ako namang tanga, ginawa ko yon. Dahil nga, mali nga yung nasa isip ko na dapat tumulong tayo, makatao tayo, tutulong tayo, pero hindi ganun. Hindi ganun tumatakbo ang totoong buhay. Nakita nyo guys? Hindi tumatakbo, hindi ganun ang takbo ng totoong buhay. We are individually surviving ourselves. Okay? Si kuya, may sariling problema. Dinala niya yung anak niya sa trabaho. Pag may nangyari sa anak niya, habang nag-duty siya, sinong involved nun? Yung kumpanyang pinag-dutyhan niya at saka yung agency. Bakit? Bakit niya pinayagan dala-dala niya ang kanyang anak sa duty niya? Which is bawal naman sa protocol ng security guard na trabaho yan. Ito yung pinupunto ko ngayon sa inyo ngayon guys. Kaya ko tinapik to para malinis ang inyong kaisipan kung napanood mo kasi nag-trending nga to. Kung napanood ng mga bagong security guard to o kaya magsi-security guard pala, uy, mali pala yan. Ito ang pinupunto ko. Kaya hina-harsh ko yung mga salita ko. Para matauhan tayong lahat. Okay? So guys, kung nainis kayo sa ating topic at mga pinagsasabi ko, dislike the video guys. Pero, kung sangayon naman sa kaisipan nyo, pwedeng palike ng video guys. At sana wag nyong i-skip yung mga ads natin guys. Para naman, wala pa naman kasi ako natinggap na natitikmang kahit anong reward sa channel ko. Pero kung may pagkakataon yung mapanood ang aking mga ads sa video ko, sana mapanood nyo ng buo guys. Parang araw, makatikim ako ng isang kape man lang. At yung mga bago, makapindot nyo na yung subscribe button dyan. Isama nyo na yung notification bell natin. Para matulungan nyo yung channel kung lumaki ng konti. Usad pagong Ano guys, kita-kita tayo sa sunod video guys. Bye-bye!